ng sikat na si Torre. Bumisita sa Commission on Human Rights ngayong umaga si PNP Chief Police General Nicolas Torre III. Detalye tayo sa ulat on the spot ni Oscar Oida. Oscar? Yes, Rafi, dumalo nga kaninang umaga sa flag raising ceremony ng Commission on Human Rights si PNP Chief Police. Andun pa, oh. Tingnan nyo. Andoon yung picture. Nakalagay doon si Torre sa likod. Sige. General Nicolas Torre III. Ayon sa CHR, ito raw may tuturing na makasaysayan pagkat si Torre daw ang kauna-unahang hepe ng Philippine National Police na dumalaw sa kanilang tanggapan. Kaya yung pinagmalaki pa. Okay? Si Torre daw ang kauna-unahang dumalaw na Chief PNP. Chief. Sabi nga ni Banat by Chief. C-H-E-A-P. Chief PNP. Kahit Chief to si Torre. Nakuha lang niya yung kanyang promotion. Hindi naman based on sa merito. Kung hindi sa illegal na mga ginawa niya kay Pastor Kibuloy at kay Tatay Digong dahil sa pagsipsip niya kay Marcos. Hindi po proud ang mga pulis sa iyo. Mga kabaro mo, hindi po proud sa iyo. So dumalaw diyan sa human rights. Proud ka pa. May purpose po. Bakit siguro hindi dumadalaw yung ibang mga chief PNP diyan? Diba? Sa katunayan nga may problema pa nga yan eh. Ito yung human rights na yan kay Tatay Digong. Diba? Stage ang alam nyo, may sinabi si Torre. Okay? Ano sabi ni Torre? Paramihan ng huli. At sabi niya, yung promotion depende sa huli na gagawin ng mga pulis. Kailangan may affidavit. Hindi lang basta huli, may affidavit. At yun ang titingnan para ma-promote. Paano nga naman? Na-promote siya dahil kahuhuli. Regardless kung yung nahuli niya ay ginawang tama. Regardless kung yung nahuli ay sumunod sa due process. Basta inutos, gawin. Whether legal or illegal, huwag ka na mag-isip. Basta sumipsip ka sa amo mo. Ganyan ang gusto niya naman gawin sa mga tao niya. Basta manghuli ka. May affidavit. Promoted. Yun ang usapan dito. Di ba? Anong gagawin nito? Uutusan niya, huliin mo si ganito, huliin mo si ganito. Yung pinagawa sa kanya ni BBM, papagawa niya sa tao niya. Basta sumunod lang kayo. Di ba? Yun siya. Saka na pag-usapan. Ngayon yung sinabi niya I was in front of them nung sinabi niya to kay Atty. Torion. Papasok kami sa ayaw sa gusto niyo. Doon na lang kayo magpaliwanag o magreklamo kayo kung gusto niyo. Basta papasok kami. Dahil kini-question. Wala yung pangalan ni Pastor doon sa warrant of arrest. Pero ang hinahanap si Pastor. Tapos nag-stay doon. Yan po ang utak ni Torre. Yan yung sinasabi ko. Tapos, dumikit siya dyan, yung human rights, nagrereklamo kunwari. RT, di ba? Baka naman hindi susunod yan yung mga yan at malalabag ang karapatang pantao. Ngayon, magkasama sila. Di ba, drama? Pinuri ka, una-unahang dumalaw. Yung picture niya, andun pa. Di ba? Bakit? Kasi nakalaban ni Tatay Digo ang human rights. Kasi itong mga to, pinagtatanggol yung mga adik. Instead na sinusuportahan yung mga pulis ni Tatay Digong na sumusolusyon sa mga problema ng adik at NPA. Anong ginagawa ng human rights? Para tila di umano. Dilawan, pinklawan. Di ba? Ang tono ng human rights na yan ay same ng tono ng mga dilawan, ng mga NPA, ng mga pinklawan, ng mga komunista.
Hindi ko sinasabing ang dilawan ng NPA, kayo po ang manghusga, hindi po ako. Hindi ko po sinasabi yung pinklawan ng mga komunista, hindi po yun ang ibig ko sabihin. Pero kung ganun ang paniwala nyo, bahala kayo. Pero sinasabi ko lang dyan, iisa sila ng tono. Ang ipinagtatanggol yung adik na nanggahasa. Bakit napatay? Instead na ang pinagtatanggol yung nagahasa. Anong-ano pinagtatanggol kung sino-sino? Instead na yung mga pulis na nangangamatay dahil sa mga NPA. Dahil sa mga rebelde. Di ba? Alam naman natin ang naging issue nila ni Tatay Digong, and yet, eto sila magkakampi. Bata ni Marcos at ng human rights. Hindi ko alam kung bata ba ito ng dilawan o pinklawan. Isa tono nila eh. Nagsama. Joint force. Magandang sinyalis umano ito sa mas maayos na pagtutulungan ng kanilang mga ahensya sa pagpapatupad ng isang layunin. Ano ang layunin ninyo? Hulihin ang mga Duterte? Hulihin ang mga malalapit kay Duterte? Gipitin ang mga kaibigan ni Duterte? All about Duterte, pasamain? Vlogger ni Duterte, masama? Fake news peddlers? Partikular sa pangalaga ng karapatang pantao sa gitna ng kanilang pagganap sa kanilang tungkulin. Sa kanyang talumpati, tiniyak naman ng PNP chief na bagamat mas magiging agresibo sila sa panghuhuli ng mga kriminal, titiyakin naman daw nila na di ito magbibigay daan sa anumang pang-aabuso. Eto, papaalala ko lang, baka nakakalimot kayo. Naalala niyo yung kalbong nag-road rage na naglabas ng baril sa isang bisikleta? Doon lang nagsimulang nakilala to. Nobody naman to si Torre. Diba? Pinapreskon niya yung nag-road rage. Umani ng batikos. Pinuri ko pa siya to at that time. Bakit? Nag-resign. Ang sabi ko, ganyan. Hindi kapit to ko sa posisyon. Hindi kaya, kasi panahon ni Boying yun, kapit sa posisyon. Kapit patalim sa posisyon, puro kapal pa ka na nagagawa eh. Yung pala mas masahol tong mama na ito. Kunwari lang, hindi kapit sa posisyon. Ano style nito? Hanggang 2028, tandaan nyo tong sasabihin ko. Ito magiging style ng mama na ito. Mahilig to sa press con. Mahilig sa interview. Mahilig sa camera. We were there. Bibigyan ko kayo ng magandang halimbawa. Nung siege, at the first day na nandoon siya, I will not forget this. Sinabi ko to kay Boss Dada. Sabi ko, boss, si Torre, mahilig sa camera. Paano ko na-observe yun? Kasi nagkahiwa-hiwalay po kami. Tapos, nung pumasok si Torre, pumasok din ako. Iilan lang po ang nakapasok doon kasi masikip. Anong sabi? Magsama ng taga-SMNI. At ako po yung nakasamang pumasok. Hindi ko alam kung yun yung mga tirahan ata ito yung mga babae doon eh. No? So, masikip yung daan. At syempre, private yun eh. May mga nakatira doon. So, umikot kami. Sumama ako. Tapos, lumabas. Tapos, umikot siya ulit. Nagsisigawan na yung mga tao doon. Hoy! Torre! Kagagaling mo lang dito. Ano mo sagot ni Torre? Hindi, nakita ko si Pastor. Tumago sa dingding. Yung sinabi niyang yon, na-captured sa camera. At hindi ko na makita kasi naka-live ako noon eh. So I'm sure na-captured at
nakuha nung mic ko yun. Tapos sinabi ko kay Boss Dada. Sabi ko, yung sinabi ni Torre na nadinig namin, nadinig ng mga taga kay OJC na nakita daw niya si Pastor tumago sa dingding kaya umikot siya. Alam mo in reality, gusto lang niya yung attention na nakukuha niya. Dahil maraming naka-video, maraming naka-vlog. Hindi pa natapos doon. Pagkalabas niya, dumating na sila Boss Dada. Pumasok ulit. Pumasok ulit. Yung sinabi ko kay Boss Dada, napatunayan niya. Kasi ilang beses siyang paikot-ikot doon, sinusundan. Mukhang camera tong mama na ito. Doon pa lang sa road rage, yun ang purpose niya eh. Yung pala, may agenda. Gusto niyang mapuna. Gusto niyang ma-TV. Yun nga, napuna siya ni Marcos. Nabigyan siya ng assignment. Ayan. After a few moments, PNP chief na siya. Yaan po si Torre. Yaan ang kwento niyan. Hindi ko po narinig yan. Na-observe ko po yan sa siege. He wants attention. Kasi yun yung first day eh. Tinututukan na siya ng camera. Di ba? And then after that, marami na sumunod. Until maging PNP chief siya, ayan pa rin. Nasa camera pa rin yung mama na yan. Kaya nga, may nagsasabing vlogger, posible itong tumakbong vice president or senador or maybe vice president ng gagawing team ng grupo ni Marcos. Hindi ako magugulat. Hindi ako magugulat doon. Nakikita nyo sa mamang ito eh. May pangarap. Jollibee to. Maniwala kayo, Jollibee ito si Torre. Anong Jollibee, Kotsoli? Bida-bida. Bida-bida to. Talagang lahat ng pwede siyang makuhanan ng camera. Tingnan nyo to. Papatunayan ko sa inyo. Until 2028, camera ng camera yan. Gagantimpalaan daw nila ang mga tapat sa serbisyo pero di raw sila magdadalawang isip na panagutin yung mga lalabag sa karapatang pantao. Rafi?